This is MBC Media Group, Radyo Natin Nationwide. In Naga City, 89.5 DZDR. Radyo Natin FM, Naga, a proud member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. This time check is brought to you by Bolantas Tailoring and Rug Maker, located at Block 23, stall numbers 234, second floor of Naga City People's Mall, General Luna Street, Naga City. Mananahi ba ang kailangan mo? Sa Bolantas Tailoring and Rug Maker ka na. Happy Fiesta Buwan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10-Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose! Paugmang Bareta, bukas na ang Rinconada Dialysis Center o RDC para mag-ako ng mga pasyente. Ang RDC, sarong pribadong hemodialysis center na igwang mga bagong dialysis machine na bistado sa kalidad, kaligtasan, asin kasarigan sa pagbulong sa mga igwang chronic asin acute renal failure. Ang RDC, lisensyado kan DOH asin accredited kan PhilHealth. Kaya abot kaya ang serbisyo. Yaon ang center sa Nabua, Balatan Road, Poblacion, kan Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mas haranina para sa mga taga-barangay ni Nabua, Asiring Balatan. Dawa pa sa mga taga-sur asin sulnupan na parte kan Rinconada. Tipid na sa gas, pamasahe, asin oras. Iwas pa sa init, sagot sa traffic. Ikwasin danin mahiwas asin komportable na waiting room. Ikwa pa ng libreng wifi. Bako lang para sa pasyente, ang lagad man sa kupod niya. Rinconada Dialysis Center. Dialysis care closer to home. Radio Natin. Anong M ang latest at trending ngayon? Anong M ang balita? Si Mama ang bahala dyan. Usapang M with Mama Jana. Usapang M sa Radyo Natin FM Naga. Hosted by Mama Jana. Usapang M. Nandito na ang inyong kumare sa ere, ang sexy mama sa radyo, Mama Jana. Kami nang gigigil lahat sa iyong labi. Sa hita mo na kay puti. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom. Mama Jana. Back, mga ka-friendship, mga maricos, and mga parikoys. Yes, you're still on Usapang M. Dito lang po sa nangungunang radio station sa pitan ng inyong mga radyo. 89.5 Radyo Natin Nationwide in Naga City. At sa pagpapatuloy nga ng ating programa, ipagpapatuloy natin ang ating interview sa isa pa sa mga nanalo sa sa 10 outstanding students of Bicol. Ayan. Ayan, teka lang. Inaayos lang yung aming nasaan na ba yun? Ayan. Teka lang, ha? Ayun. Ayan na. Pwede na. Yes.
Ayun, nakita rin kami. Ayan, live po tayo sa aming FB page, radyo natin, 89.5 Naga. Ayan, pwede nyo po kaming mapanood dyan para makita nyo rin kung sino po yung ating kakausapin na isa sa mga nanalo ng 10 Outstanding Students of Bicol. At siya po ang top 2 from University of St. Anthony. Alright, hindi ko na papatagalin para makachika na natin siya. Let us all welcome Miss Ira Joanna Sarzozo. Ayan, hello Ira! Hello po Mama Jana at magandang hapon po sa mga tagapanood at tagapakinig sa radyo natin 89.5 Naga City. Ayan, happy lunchtime sa lahat ng mga kasama mo dyan. Ano, pasensya na at naudlot ko ang inyong lunch. Ayan, and thank you sa oras, Ira, na makapanayam ka namin ngayon dito sa aming programang Usapang M. So, Ira, before anything else, congratulations for bagging top 2 sa ating 10 outstanding students of Bicol. So, how does it feel? Sobrang nakakataba ng puso po to receive that award. Especially po for the people na nag-support po sa akin all throughout the journey. Ayan. So, Ira, ano na ba ang year mo and course mo sa USANT? Ako po ay third year, Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Nako, mathematics. Yung parang yan yung iniiwasan na subject ng karamihan. Pero masarap ding mahalin, di ba? Tama po. Ayan. So, Ira, sa journey mo during the selection or the preparation for applying sa TOSB, di ba? Ano ba yung mga naging struggles mo, yung mga challenges na hinarap mo during the process? Katulad po ng most of the finalists and applicants po sa TOSB, isang challenge din po na na-encounter ko is syempre po pag-prepare ng documents. Mas lalo na po na yung time po ng application ay sumabay din po sa celebration ng foundation anniversary ng Rizal. So bilang student, nandito po kung events and activities po na in-spearhead po ng aming organizations. So, kailangan pong pagsabayin yung paghanda ng documents para sa TOSB as well as the events po na kailangan gawin sa school and ACADS na rin po at iba pang responsibilities. So, rush talaga ang nangyari, Opo. di ba? Ilang days mo ba siya natapos or nilakad? Yung sa akin po, actually, medyo matagal ko po siyang nalaman. Pero yung nalaman ko po yung requirements na kailangan, medyo late na, mga ilang araw din po. So, siguro mga 3 araw po para mag-prepare ng documents na kailangan. Ayan, for 3 days, di ba? Talagang with all your activities, busy, di ba? Busy, may event, and rush na kung titignan mo, di ba? Ano ba yung nakapag-motivate sa'yo para to continue the application? Siyempre po ang aking family. Maliban po sa motivation at inspiration ko po sila din po talaga yung tumulong sa akin to prepare the documents po na kailangan. Kasama ko po sila sa puyatan, sa pagod, sa pag-asikaso. So, yun po, yung family ko po. And also po yung department po namin, yung College of Teacher Education na sobrang supportive po ng aming dean and faculties and yung mga other alumni din po actually ng TOSB na patuloy po na nagsusupport sa akin sa pag-apply po sa award pong ito.
Ayan. Ano ba ang naging inspiration mo, Ira? Kasi 'di ba, alam mo na this is a competition na involve ang entire Bicolandia, 'di ba? Ang entire Bicol region. So marami kayong mag-apply, marami kayong applicants, marami kayong magko-compete. So what inspires you to go on? 'Di ba? Na ano ba yung hugot mo? As besides your family, besides your goal, 'di ba? Ano ba talaga yung naging hugot mo para sumali sa TOSB? Kasi para sa akin sa ganong sitwasyon na hinarap mo with all your events sa school, busy ka, third year students ka na, and marami talaga kayong kabisihan pag third year na, di ba? Marami kayong inaasikaso. And for a very short period of time, nung nalaman mo siya, hindi ka ba nag-alangan? Wala bang alinlangan sa'yo na, ay baka hindi naman, baka masayang lang yung effort ko, yung time ko, na i-rush ito, tapos hindi naman pala ako matatanggap. So, what kept you moving? Actually po, to be honest, may point din po during the process na sabi ko, what if huwag na lang ituloy kasi baka di ko kayanin dahil nga po sa time management and others. And pero yun nga po, bit akong timang support and sa pag-help po ng ibang tao is nagpatuloy po. And other than that, actually po, if you will, or sa information po ng manonood at tagapakinig po natin, yung bago po ngayon sa TOSP is the Advocacy Project, which is, ito pong Advocacy Project ay existing po na ginagawa na namin na ginawa to help other people within our community. So, bilang education student, so ang aking advocacy project po ay patungkol sa literacy and numeracy. Yan. So, dahil po mismo ako, kaya din po kinuha ko ang major in mathematics kasi nga, katulad po ng sinabi niyo kanina Mama Jana, ang math po ay ang inaayawan pero magandang mahalin na subject. So, yun din po yung gusto kong maituro at maibahagi sa komunidad. And also po, maliban po actually sa mathematics, kumukuha din po ako ng units ngayon sa special needs. And dahil alam ko po na ang communication ay sobrang importante sa mga tao. Yun po. Nabanggit mo na rin lang ang iyong advocacy. Can you tell us more about itong sinasabi mong literacy? Iyong advocacy mo, ano nga siya? There's another word eh. Numeracy po. Ana? Numeracy po. Ayun, numeracy and literacy, right? Oo. Can you tell us more about this? Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba, how do you execute your advocacy? So, my advocacy project po ay entitled Project Access. So, access means advancing community through communication and educational support. Yan po. So, dito po sa Project Access, ang isang part nga po ay literacy, kung saan ay nagturo po ako ng tinatawag na English Connect. So, ito po ay isang programa actually mula sa aming simbahan. So, ako po ay member ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, ito pong English Connect ay open, hindi lang po sa members, kundi sa buong, sa lahat po ng tao na interested na matuto ng English, ng literacy. So, ito pong English Connect ay pwede rin po, hindi lang sa mga bata, kundi pati na rin po sa mga matatanda. Kasi po, alam ko na ang mga bata ngayon ay mga marunong na at magaling na magsalita ng English. Kaso po, nahihirapan ang mga magulang, ang mga lolo't lola na makipag-usap sa kanila dahil nga po hindi pa bihasa sila sa wikang Ingles. Yan. At yung ikalawang parte naman po ay sa mathematics. So ako po ay nabigyan ng privilege na makapagturo din po
Hindi lamang po sa aming eskwelahan, kundi pati na rin po sa labas ng aming eskwelahan through outreach programs ng mathematics. Yun po. So ito po ay nakafocus ngayon sa mga kabataan sa junior high school, sa senior high school, at maging sa mga kabataan pong nag-aaral sa elementary. So yun po ang sakop po ng aking advocacy project. Ayan. So, napakaganda kasi natawa ako, medyo natuwa ako nung sinabi mo na yung with regards sa speaking in English ng mga bata. And, totoo naman kasi yung sinabi mo na minsan, there are times na kapag yung bata bihasa na sa pagsalita ng wikang Ingles, di ba? And, they are trying to practice, 'di ba? Para mas mahasa sila. Minsan, yun yung ginagamit nilang lengguwahe sa kanilang bahay, sa pag-usap sa bahay, sa loob ng tahanan nila, minsan sa friends nila. And minsan sa loob ng bahay, minsan nandun yung discouragement kasi nga minsan sinasabi, English ka ng English, hindi ka naman Amerikano. 'Di ba? So may mga ganyang situation na dapat magkaroon din ng lakas ng loob pa rin yung mga bata na i-continue nila yung pag-practice nila to speak that particular language kasi magiging kapaki-pakinabang ito pagdating ng araw, lalo na kung sila ay hahanap na ng trabaho or kahit pagpunta nila, pagtungtong nila ng high school, college, yan. So, yun. This is very important na makasanayan nila. And ang ganda ng advocacy mo kasi talagang you are encouraging this children na ipagpatuloy nila yung mga natututunan nila, lalo na hindi lang sa wikang Ingles kundi pati na rin sa pagmamahal sa mathematics. Kasi minsan di ba sinasabi na kapag magaling ka sa math, mahina ka sa English. And kapag magaling ka sa English, mahina ka sa math. Pero yung advocacy mo, parang you're trying to balance itong dalawa. Tama ba? Opo, yun po yung goal ko din sa aking advocacy project. Ayan, and napakaganda and very inspiring naman yung advocacy mo. But how about your academics? Kasi 'di ba, hindi lang naman tinitingnan dito yung pagpili ng mga hurado, yung mga judges dito sa TOSB. Part ng pagpili nila is your academic performance. Besides yung advocacy mo para sa community, they will look into your academic performance as well as your leadership services. So, ano naman ang masasabi mo sa sarili mo para dito sa dalawang category para mapili ka rin? In terms po sa academics, masaya naman po ako na makabilang din sa resident scholars po ng aming eskwelahan. So ito pong resident scholars ay binibase din po sa GWA or General Weighted Average po namin. So isa lamang po ito sa patunay na kaya pa naman pong mabalanse ang mga gawain sa eskwelahan. And in terms naman po sa leadership aspect, and maliban po sa school, so sa aking department, this school year, 2025 to 2026, ako po ay president po ng Circle of Young Mentors at nahalal din po bilang chairperson po ng Council of Student Leaders. Ito po ay yung organization naman po para sa buong college department po ng University of St. Anthony. At maliban po dito ay marami din po mga organisasyon at mga clubs na nasasamahan po sa loob at sa labas po ng eskwelahan. So ito pong mga aspeto po na ito, hindi man po ako yung pinakamagaling, pero masasabi ko naman po na well-balanced naman po ang other aspects po ng aking application sa QS. Ayan. And
Ayan, ano lang kasi ako, na-amaze ako sa inyong mga estudyante kasi hindi biro yung dinaanan nyo na proseso, di ba? Kasi tulad nga ng nasabi mo, nabanggit mo kanina na dumaan ka sa pag-iisip na ano kaya kung hindi na lang, yung mag-back out ka na lang, di ba? Pero still, pinagpatuloy mo. And eto ka na nga, you have bagged the top 2 dito sa TOSB. And buti na lang, di ba? Hindi ka nag-back out. Di ba, Ira? Buti na lang hindi ka nag-back out. And hindi rin naman nasayang yung oras mo and yung effort mo sa preparation na ginawa mo para dito sa competition na ito. So, Ira, before we go, hihingi ako sa'yo ng motivational message para naman sa ibang mga estudyante na ngayon nakakaisip na rin na, ay wow, sila nga kaya nila. Why not ako rin? Siguro kaya ko rin naman. And for the coming year na magbukas uli ang TOSB, so I would like you to give a motivational message para sa mga estudyante na maaaring na-inspire sa inyong mga top 10 students na nanalo dito sa TOSB. Sige po, Mama Jana. Yan po sa mga nakikinig po at nanonood po ng radyo natin sa oras po na ito, ang mensahe ko po sa mga estudyante o sa mga kabataan po ngayon ay huwag po mag-give up. And katulad nga po ng kwento ko, muntik na mag-give up. Pero ipagpatuloy lang po kung ano man po ang ginagawa natin ngayon, pag-aaral man, pagtatrabaho, o kung saan man pong parte tayo ng buhay natin ngayon, ipagpatuloy lang po natin ang magagandang gawain at piliin natin kung ano ang mas nakakabuti sa atin. Sapagkat hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating po ang panahon na matatanggap po natin ang award. Hindi man po physical na award, pero ang kapayapaan at kasiyahan po ng mga ginagawa po natin. Yan po. At sa mga nagbabalak po na mag-apply din po sa TOSB, yan po, ang ma-advise ko lang po sa inyo ngayon ay ngayon pa lamang ay ipakita na ang pusong uragon. Hindi lamang sa loob ng bahay, sa eskwelahan, kundi sa buong komunidad. Yan, magpatuloy na mag-serve sa mga taong nakapalibot sa inyo at ang pagiging TOSB ay di lamang mga awards or achievements na mga natanggap, kundi dito rin sinusukat ang puso na magsilbi sa buong Kabikulan. Iyon lamang po, Mama Jan. Wow, thank you so much sa iyong mensahe at talaga naman nakaka-inspire na sa mga darating na panahon na magbukas uli ang TOSB para sa ating mga estudyante dyan na hindi naman actually nagnanais ng recognition pero talagang gusto lang magbigay ng inspirasyon sa kapwa nila estudyante na hindi lang puro kumaga parang walang direksyon yung pagpunta nyo sa eskwelahan. Hindi ko ibig sabihin na walang direksyon, na wala kayong plano. Kumaga yung plano nyo lang is makatapos ako, makapagtrabaho ako magkaroon ako ng maayos na trabaho. Hindi lang yon kasi you should go out of your box, di ba? Na magkaroon ka din ng advocacy. Ano ba ang pwede kong maibigay or maibalik sa community na nag-alaga rin sa akin in those years na nandito ako, di ba? Kaya ganun yung ginagawa yung mga nasa TOSB kasi kaya nga hindi lang academics ang tinignan ng ating mga hurado, hindi lang din yung mga leadership services nyo sa school, but also sa inyong community and your advocacy na pwede nyong gawin outside the school. And kahit na hectic yung schedule nyo or kahit na siguro makagraduate na kayo or magkatrabaho na kayo, na continuous yung advocacy nyo sa inyong community. So, Ira, thank you so much. And meron ako naiisip kanina.
naisip kanya, pero sabi ko, hindi ko na lang itatanong sa'yo. But anyways, baka meron kang gustong batiin. Ito na yung chance mo na mabati sila live sa ating FB page, as well as naririnig din po tayo on air sa aming radio frequency na 89.5 FM. So, go ahead, Ira, and batiin mo na yung mga taong nais mong batiin. Yes, sige po. Maraming salamat po, Mama Janice, sa opportunity. So, syempre po, babatiin ko muna ang aking mga magulang. Yan, nanay and tatay. And sa aking kapatid, si Nadine and Nathaniel. And sa aking mga kaklase po sa University of St. Anthony, sa aming mga kaibigan, sa aking mga teachers, and also sa aming dean, si Kaiser Paeng. And also, would like to thank po ang Office of Student and Alumni Affairs, headed by Ma'am Daisy Judavar, and also sa USAN Administration, na syempre, headed and lead by President Attorney Emmanuel S.T. Ortega. At sa lahat po ng manonood at tagapakinig po ngayon, magandang hapon po sa inyo. Ayan, thank you so much, Ira. And again, congratulations for bagging the top 2 positions sa 10 outstanding students of Bicol. Maraming salamat sa iyong time, and again, congratulations sa iyo and sa iyong buong family, and also sa University of St. Anthony. Thank you! Thank you po! Ayan. So, nakausap po natin si Ira Joanna Zarzozo from University of St. Anthony, na siya po ang nakaposition ng top 2 sa 10 outstanding students of Bicol. Kaya naman, kung kayong mga estudyante na ngayon nyo palang nalaman na meron palang TOSB, and sa palagay ninyo ay kayo ay na-encourage or na-inspire na sumali rin dito sa kanilang next opening, di ba? Kasi this is the 11th year. So, pag ganyan, pag may mga counting, meron pa yung pang 12, pang 13, ayan. So, siguro mas mabuti na i-prepare nyo na rin yung inyong mga sarili, yung inyong mga documents na maaaring kailanganin nyong ipasa once you applied for the TOSB kapag nag-open uli sila. But anyways, congratulations po sa lahat ng nanalo. Ano po, congratulations sa organizers, sa lahat ng involved sa TOSB, ano po, sa 11th 10 outstanding students of Bicol, 11th year. Ayan. So, congratulations sa lahat, and also congratulations sa Ako Bicol Party List sa pag-organize, sa pagkakaroon nyo ng ganitong recognition para sa mga talaga namang motivated nating mga estudyante sa buong Bicol region. Hi to Miss Firefly Winter. Hello sa iyo, and sa lahat ng mga kasama mo dyan, sa lahat ng staff ng Ako Bicol Party List. Ayan. So, yan po ang naging usapan natin ngayong araw. Naging chikahan natin dito sa Usapang M, Usapang TOSB. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ilang paalaala mula sa ating mga kaibigan. Kaya tutok lang, walang iwanan at walang lipatan. Dito lang po tayong lahat sa nangungunang radio station sa pihitan ng inyong mga radyo. 89.5 radyo natin nationwide in Naga City. Kasama niyo pa rin ang nag-iisa niyong kumare sa ere. Walang iba kundi si Mama Jana till 1 in the afternoon. Kaya walang iwanan at walang lipatan. Ano ba yan? Udo na. Mayo pang nagpapamanicure. Kanakantahan mo sana yan.
nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Magandang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad... Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ating alamin, ang isa sa paitaas top 555 resilient crops, ang ube. Ang ube ay karaniwang itinatanim mula Marso hanggang Hunyo at inaani pagkalipas ng 8 hanggang 12 buwan. Mas gusto ng ube ang upland areas at tumutubo ng maayos sa sandy loam o silt loam soil o buhaghag na lupa. Maaaring gamitin bilang binhi ang ulo o korona o maliliit na piraso ng tuber. Basta't may mga mata ito para tumubo. Sundin ang tamang pagitan ng pagtatanim ng 1 metro at may lalim na 10 hanggang 15 sentimetro. Sa pangangalaga, gawin ang healing up makalipas ang 2 buwan at maglagay ng trellis bilang suporta sa baging ng ube. Halina't magtanim ng ube. Bago magtanim, makipag-ugnayan sa Nets Agricultural Farm sa Facebook. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Wow! May bago na namang Best Cafe! Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman. Wow! Gusto ko yan! Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer. Nice! Walang asukal! Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang. Pampasexy! Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo. Perfect! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Paugmang Bareta, bukas na ang Rinconada Dialysis Center o RDC para mag-ako ng mga pasyente. Ang RDC, sarong pribadong hemodialysis center na igwang mga bagong dialysis machine na bistado sa kalidad, kaligtasan, asin kasarigan sa pagbulong sa mga igwang chronic asin acute renal failure. Ang RDC, lisensyado kan DOH asin accredited kan PhilHealth. Kaya abot kaya ang serbisyo. Yaon ang center sa Nabua, Balatan Road, Poblacion, kan Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mas haranina para sa mga taga-barangay ni Nabua, Asiring Balatan. Tawa pa sa mga taga-sur asin sulnupan na parte kan Rinconada. Tipid na sa gas, pamasahe, asin oras. Iwas pa sa init, sagot sa traffic. Igwasin danin mahiwas asin komportable na waiting room. Igwa pa ng libreng wifi. Bako lang para sa pasyente, ang lagad man sa kupod niya. Rinconada Dialysis Center. Dialysis care closer to home. Usapang M with Mama Jana sa Radyo Natin FM Naga.